Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Marami ho tayong pagkikwentuhan ngayon mga pre na. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Pakipindot lang ho yung likes pag nagugustuhan ninyo yung vlog, no? Kung pwede rin, bahala na kayo kung gusto nyo i-share, di ba mga pre? Sa akin, okay na yan. Basta magkakasama tayo, di ba? Pagkwentuhan ho natin, marami ho tayong pag-uusapan ngayon ng mga boss, ha? Unahin ho natin tong survey, ha? Coronation Senate race has just became quite unpredictable, ha? Talagang unpredictable, itong mga survey na ito, ewan ko po. Tangin ng yan, survey na to, ano ba to? Hindi kaya nahihiya tong mga to? Kanya-kanya sila survey, no? Pakinggan natin. Actor Philip Salvador, former Senator Bam Aquino, and Congressman Rodante Marcoleta. Pumasok na si Ipe, ha? Pumasok na si Ipe. Sige, tira. These are the three new names that have entered the Magic 12. At least that's according to the latest Pulse Asia survey conducted between March 23 and 29 among 2,000. March 23 to 29. 6 na araw ho itong sinurvey netong Police Asia na to, no? Meron pa hong susunod siguro rito. Buti kung last na ito. No, March April ngayon. 23. Baka mamaya bago mag-eleksyon, may palalabasin naman to. Hindi malayo to, baka kasi ang inaano ito marami raw ikang ito, nakisimpatya sa pagkakakulong kay Digong. Kaya yung mga kandidato raw nito si BBM na bumaba at tumaas na itong mga kandidato ni Halimaw nitong si Digong. Pakinggan natin, sakit sa ulo, no? Paano na? Ito pa ba naman ang hindi makalapaw nitong mga Duterte nito, mga survey nito? Kaya nga nilang magparali ng Iglesia ni Cristo, laki ng gastos dyan. Ito pang survey na ito. Pero yun nga, kakapalan lang talaga ng mukha para kumita. Tuloy. 400 respondents with an error margin of plus minus 2%. Out of the 64... Mantakin mo mga friend, 2,400 ho ang sinusurvey nitong mga, ewan ko, matatawag mo rito sa mga hayop na ito, sa totoo lang ha? Hindi ko kayang ewan, ha? 2,400, putang ina, milyon-milyon ng botante. Tapos, makikipag-usap kayo sa 2,400, bigla kayo maglalabas ng ganitong klaseng survey. 61%, 61.9% ika si Bongo, si Tulfo ika 51, si Bato ngayon 48%. Putang ina, kinuha niya yung survey niya sa 2,400, tapos maglalabas kayo ng percentage. Putang ina. Dapat talaga itong mga survey na to hindi na ipinapublish sila. Kasi kaya sila ganadong magpapag-survey dahil buti sana kung kagaya sa sino ba nangangarera rito sa dividendaso. Itignan mo kung ano yung mga takbo ng kabayo. Eto. Mantakin mo si Ipe pumasok. Mali yan. Pumasok si Ipe, bakit hindi papasok si Kibuloy? Pero hindi pa natin alam. Baka may lihim pa yan. Tira. For senatorial candidates, 16 have a chance of winning. There's still re-electionist Senator Bongo at the top spot, with Congressman Erwin Tulfo and Senator Bato de la Rosa tied at the second and third spots. Other bets in the probable winners are a mix of old-timers and newcomers: Tito Soto, Pia Cayetano, Bong Revilla, Ping Lacson, Willie Revillame, Ben Tulfo, Abi Binay, Lito Lapid, and Manny Pacquiao and Camille. Pag ito nasunod, tapos na ho yung acquitted na si Sara Duterte doon sa impeachment niya. Hindi na siya may impeach. Galing naman ng ano ba? Ang galing niya magkamada, no? Putik yan. Sana hindi naman bigyan ng Panginoon Diyos na mangyari ito. Camille Villar as well. Here's Pulse Asia President Ronald Holmes. Eto. Ako, ayoko na tinitignan ng mukha na ito sa totoo lang. Itong Ronald Holmes na ito. Magaling to.
Parang totoo rin, ano? O, tuloy mo. Explaining the performance of administration candidates and the possibility of a sympathy surge among voters for the bets of former Ayan, sympathy surge. Possibility of sympathy surge. Ibig mo sabihin, nag-survey kayo doon sa mga tauhan ni Digong na nagsisimpatya sa kanila. Doon kayo kasi sympathy surge sabi nila eh. Sino sinurvey nyo? Yung mga tauhan ni Digong na nakikisimpatya sa inyo, sa kanya, na siya nakulong. Yun lang yun eh, di ba? Yun ang sabi niya, sympathy surge eh. Pakinggan natin to. Pero talagang, ewan ko to. former President Duterte. Bumaba yung 7 kandidato ng administrasyon kung iahambing Bumaba yung 7 ng administrasyon. Kung sakit sa tenga to. doon sa kanilang support. Yes. Ren. Si Erwin Tulfo, si Tito Soto, si Bong Revilla, si Lito Lapid, si Bail Pacquiao, at si Camille Villar. All of them declined in terms of voting support. Statistically significant, no? Ang pagbaba. On question ng sympathy, no? Sa akin, mahirap sukatin yung sympathy. Talaga mahirap sukatin niya simpati. Lalo na kung sinusurvey mo, yung mga nakikisimpati. 2,400 lang ang sinurvey na ito eh. Nakakapaglabas yan ng ganitong klaseng datos. Ang tanong, saan kayo nagsusurvey? Saan nyo sinurvey yan? Sino sinurvey nyo? Kung nga sinurvey nyo, yung mga tauhan ni Digong na 2,400, yan nga ang lalabas. High blood din ka rito, pero nagdusartan na ako. Totoo. Simpatya sa particular na grupo, no, yung sa Duterte. Ang masasabi natin dito, maaring nagsusolidify yung base nila. Dati-dati ay maaring passive yung base at ang pinipili nila ay ilang kandidato, halo-halo. Ngayon ay dahil sa kaganapan na yun ay parang binibitawan na nila yung kanila. Nakakuha siya ng di ba? Rason para yariin niya yung survey niya, no? Kasi, putang, tirahin na natin dito. Maraming nakikita, maraming nakikisimpatya eh. Di ba? Doon nila ngayon ibinase sa nakikita nila na maraming bring home come home Duterte, bring him home. Doon. Dito natin ngayon sabi nito. Ito presidente. Tirahin niya na. Dito natin ibabase yung survey natin ngayon. Tuloy mo. Yung kanilang suporta sa ilang kandidatong hindi nila nakikita na kaalyado nila. When compared to the latest Okta Research survey, the Pulse Asia's list is also almost similar. However, there are a few differences in rankings and 1 or 2 names missing in the Magic 12. Ito pa, yung halos similar daw yung yung survey itong Uto Asia tsaka ito Police Asia. For their survey, Okta President Ranjit Rai says the battle is no longer in the top 9. Talaga nagiging mahigpit yung laban, lalo na dun sa 10, 11, 12, no? Ito pa isa, Slots, no? And you'll notice, dun medyo malaking istorya. We have the big stories, really, Pam Aquino and Kiko Pangilinan, at least in the Okta survey, is poised, no? To get into the top 12. Naman na yan. Tayong daldal yan. Sakit sa ulo. Mga friend, no? Sa bagay, dito naman sa atin, siguro naman, walang tanga rito na para Heidi Mendoza, Luke Espiritu, Bunyog, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Oo. Puta, maawa kayo sa mga... Eto, matanda na tayo, mga boss. No? Yung mga susunod na henerasyon, putang ina, eto, dadat na ninyo. Itong klase na Senado na to. No? Ang ina. Circus na ho, labas nito. Dagdag mo si Bumtarat-tarat, si Ipe. Nag-iintay si Kimo. 3 na yun, Tapos, pasok pa to si Lito Lapid, no? Si Kimo! Kung naririnig mo ako, Kimo, humingi ka ng advice kay Lito Lapid para hindi ka dakdak ng dakdak. Gayahin mo si Lito Lapid. Oo.
Ikaw masyado ka nagmamagaling eh. Si Lito Lapid, tahimik lang siya. Pag kailangan ng boto niya, pagdating ng mga trial na ganyan, kikinig lang si Lito Lapid. Kung sino yung may nagbigay na malaki-laki, taas lang ang kamay niya, pera na, di ba? Numbers game nga ho yan eh, di ba? Wala akong mangyayari mga pre. Pag ganito, survey ho yan ha, surveys. Dami yung tanga, oo. Takin mo, pumasok si Ipe. Inang yan. Naipasok nila, no? Bakit? Yun nga eh. At support. Maraming nakadilang hati kay Digong. Sabi naman nila, ha? Nakisimpatya ika. Si Ipe, aso-aso ni Bongo yun. Yun na lang. Anong klase namang isip yan? Yun na lang si Bongo, no? Ano ba ginawa ni Bongo? Doon sa Malakupit. Malakupit, Malasakit. Wala naman. Ha? Naging ano ho ang asawa ko eh. Pasyente po dyan. Wala naman ho. Malasakit. Wala ka namang ano eh. Bibigyan ka nila ng ano. Punta ka sa congressman nyo. Dala ka ng ano, ganito. Hindi naman lahat eh. Hindi ho ganun kadali. Oo. At wala talaga. Tsaka yun nga, hindi naman pera ni Bongo yung malasukit na yan, malasakit na yan, hindi ho. Mukha lang niya yung nakalagay doon. At nakikita nyo naman ang pinagsisilbihan nito, itong mga to, hindi ho Pilipino, kung hindi yung si Digong. Diba? Nakaisang buwan na pala si Digong, mga boss. Doon sa Dahig, no? Alam nyo, mga friend, ako, dito ho sa loob ng bahay na to, hindi ho ako tatagal ng isang araw na hindi ho ako lalabas. Punta ako ng palengke, o kung saan ako pupunta, ganyan. Punta ako sa kaibigan ko, makipagkwentuhan ako doon, ganun. No? Eto, sino ba sa inyo ang gustong pumalit kay Digong? Sweldohan kayo ng $2,000 a month. Papalit lang kayo doon sa pwesto niya. No? Di ba humihingi ng interim release ito, si Digong? Paano kung mapanood ito ng Dahig? Ng ICC. Ito. Commission. Tarantado talaga. There is no law. There has to be law. Do not keep on complaining about my mouth because my mouth is not the problem. It cannot bring down a country, but it can erase a generation of right-thinking Filipinos. Ang issue dito, hindi yung bunganga. Sa business economy. Nang nabasa ko yung EU condemnation sa akin, sabihin ko sa kanila, fuck you. France, Britain, tapos yung EU ngayon, as the goal to condemn it. As again, I repeat it, fuck you. We are a nation na... Sabi niya doon sa ICC, fuck you. Ingat-ngat pa. Wala to. Tuloy mo, Digong. Napakaraming adik. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila marami ng 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip ng mga ulol na to. Tangina, no? Pag nakakarinig sila, nagmumura yung demonyo. Sabi naman ng mga troll. Putang ina, no? Anong klase? Ano nangyari sa mga Pilipino na to, no? Putang ina nila. Ano mo rin? No? Putang ina, no? Yay! Putang
putang ina talaga itong mga to. Sabi ko na sa inyo, ito ang impyerno. Ito ang mga demonyo. Para maintindihan ng mga putang ina. Ano mo rin? Pero walang itong pare, pero hindi sila kasali sa putang ina. Alam mo, hindi naintindihan nila. Sabi nila, Duterte, may death penalty noon. Wala man nangyari. Ganon rin. Bakit mo gustong ibalik? Ulol. Hindi ka naman tarantado. Hindi ako ang presidente noon. Sino nagbigay sa iyo ng karapatan na patayin mo ang anak ko, i-rape mo? Dito sa kabila. Ito, makinig kayo, Amerikano. Bugokski. Ito dito. Anong kasalanan ko sa iyo? Kayong mga gangster, kayong nasa Pilipino na kinig, yung mga putang ina ninyo, kinig kayo mabuti. Kaya kayo namamatay, ganito. Putang mo rin. Ayan yung yung gustong ibalik na halimaw, no? Pero anyway, nabalik tayo dito sa katayuan itong hayop na ito sa ICC, no? Siya. Buta, alam nyo, sa buhay nito, na nabuhay ito ng halos parang hari na ito. Ngayon, nandun siya nakakulong. Palagay ko mga friend, hindi ito tatagal eh. Mamatay na ito sa kulungan o masiraan ng bait. Bakit? Puti ang ganda-ganda na buhay yan sa Davao, nakalamputang ina eh. Di ba? Lalo nung Tibuloy. Di ba sabi ni Arlene Stone? Meron ba tayong 13-12 dyan? Bukas. Kasi sabi ni Arlene Stone, di ba? Binibigay daw yung ibang mga bata rito, pinababanatan dito eh. Manyak nga to eh. Sabi ni Arlene Stone, di ba? Tapos ngayon, andun, puta na. Ano siya? Mariam Palad siya ngayon doon. Siguro kakwentuhan niya doon sa kulungan eh, yung kapwa niya mamamatay tao, mga may kasong crimes against humanity. Sila nagkukwentuhan siguro doon. Ito pag-usapan natin. Baka sakali, baka sigurado ba't nandito ka? Hinatid ako rito, puti. Kinidnap ako, sabi siguro ni Duterte. Kinidnap ako ng presidente doon. Dinala ako dito. Ikaw naman. Paano ka nahuli? Mga ganun ang pag-uusapan doon eh, di ba mga friend? Mga demonyo na yan doon sa loob ng kulungan, di ba? Kailan ka pa ba rito? Dating ko lang eh. Ganun naman. Araw-araw, yun ang pagkukwentuhan nila doon. Di ba? Siya nga pala. Di ba nandun sila sa kanya sa Kasumutabato? Sa Dahig? Nandun na yata sila sa Netherlands, di ba? Di kaya nagtatry sila sa kanya at sa Matabato na dalawin itong amo nilang si Superman? Payagan kaya silang masilip itong... Kasi silang nagdiin dito eh. Sa amo nila na to eh, di ba? Gigil na gigil dito si mga friends, si Las Cañas. Oo. Imantakin mo ba naman, sabi ni Las Cañas eh. Dahil sa pagsunod ko sa halimaw na yan, puta. Sarili kong kapatid, 2 pinapatay ko. Inamin niya yan, ha? Dahil sa may blind obedience dito sa demonyo. Inamin niya, aminado siya, kaya nagsisisi talaga silang dalawa kung bakit sila. Pero handa naman na silang mamatay. Basta sila nasabi na nila lahat. Pero ako, doubt ako doon mga friend. Tansya nila yan. Kasi alam mo yung mga ganyan mga hired killer. Malakas ang instinct nila yan eh. Na kagaya nung pumatay kay Ka-Percy. Alam mo, naramdaman niya na ipabubuwal siya. Kaya puta, suko na ako, dito na ako, pakulong na lang ako. Diba? Palagi ko gagawa ng paraan sila Las Cañas dyan para masilip naman nila yan. Diba? Lapit lang, nandun sila eh. Hindi natin alam baka ano ka? Baka dinalaw eh. Diba?
Oh. Accuser eh, saka inaakusahan eh, di ba? Oh. Anyway, handa na naman na mamatay sila din eh. Oh. Sama-sama na raw, di ba? Sabi nila Las Cañas. Talagang prepare na sila magbayad sa kanilang mga kasalanan. Kung tutuusin mo, dahil dito sa demonyo na to. Kung hindi dito sa mga inutos nito, hindi nila nagawang pumatay ng ganung karaming tao, di ba mga friend? Oh. Ba? Kaya kung minsan wala pera eh. Sabi nga ni Las Cañas, talagang mapera ako dahil galante si Digong. 100,000 kung magbayad eh. Oh. Yun nga kay Jun Pala raw eh. Almost 3 milyon ang ibinigay eh. Nito si Duterte eh. Oh, ba? Talagang mga friend. Pero balik tayo sa sitwasyon na itong hype na to, no? Hindi ito tatagal. Oh. Sa sarap ng buhay niya, bigla ngayon nandun siya mag-isa sa gabi. Walang katabi. Walang amoy sabon, amoy shampoo, wala. Oh, nandun lang siya. Oh. Kakain siya, bigay siya pagkain natin. Para lang pala siya masilip doon, 1 oras, 1 araw, kung meron dadalaw. Hanggang kailan tatagal yan? Setyembre pa ho ay ang susunod. Na no? Oh. Imposible naman ho yan na marami na hong nagsasabi na hindi na ho yan makakalabas. Imposible hong mabigay yung interim release niya na sinasabi. Ang ganda hong makanood itong Pax First Sila, napanood niyo ho to? Si Ronald Llamas at saka si Barry Gutierrez. Dr. Aimee yung kanyang kapatid. Yun lang naman yung gusto niya palabasin dyan eh. Dapat talaga sa totoo lang to si Aimee nabababa. Ang gusto lang nila palabasin dito sa hearing nito sila habang nababasa ka to. Kung sino ang nag-utos na ikahon si Digong. Wala namang iba. Gagalaw ba lahat yan kung hindi dahil kay Bongbong? Siyempre kay Bongbong nang galing, di ba? Gagalaw si DOJ. Si Bongbong ang Chief of all Armed Forces of the Philippines, di ba? Kagaya ng panahon ni Digong. Pag sinabi ni Digong, NBI, bakit murder ang nilagay niyo dyan kay Marcos na pumatay dyan kay Espinosa? Ha? Homicide lang. Piyansa. Di ba? Ganun yun. Nauutusan ng presidente ang mga sangay ng gobyerno hanggang Supreme Court eh. Di ba? Kayang manipulahin eh. Di ba? Tuloy natin. Dyan eh. Sino pa talaga nag-utos? Paikot-ikot lang yung usapan eh. Sasagutin naman, executive privilege. Diba? Patawag na lang niya. Yun lang naman ang gusto niya malaman eh. Actually, yung tanong niya, alam naman niya yung sagot. Wala namang bago eh. Yun eh. Lahat ng sinabi kanina, halos lahat, nasabi na before. Nadaanan na lahat yan. Natanong na lahat yan. Nasagot na lahat yan. Paulit-ulit na lang dun sa detalye ng aresto, bakit tayo, at anong batas ang sinunod sa pag-transport sa kanya sa ICC, sino ang may-ari ng eroplano, lahat yan nasagot na eh. Di ba? Yun yung point eh. So, hindi ko maintindihan bakit kailangan pa ulit-ulitin. Bakit hindi na lang pinatawag ni Senator Aimee yung kanyang kapatid? Yun lang naman yung gusto niya palabasin dyan eh. Sino pa talaga nag-utos? Paikot-ikot lang yung usapan eh. Sasagutin naman, Kalat ni bata mo. Sumayaw lang si Inday Sara, nanguna na. Pumasok na sila Ipe. Tibay, no? Talagang matindi yung bata ni Kalatni pag sumayaw eh. Tumataas ang survey ng mga bata ni Sara. Puta. Magkulab na tayo, ho. Sa totoo lang mga boss, dapat yan survey na yan. Puta, hinuhuli yan. Hindi naman ako niniwalang wala silang napapala dyan. Hindi sila kumikita ng malaki dyan. Di ba? Hindi mo naman alam kung sa tanda ko na to, wala pang nag-survey dito sa bahay ko eh. Sino iboboto ko eh.
Oh. Sa senador, wala. Oh. Saan sila? Saan susunod? Hindi na ano, no? Hindi ho sila nakukonsensya yung pinapakain nila sa pamilya nila. Yung mga ganyang mga kagaguhan, no? Pero yan nga ho nagiging ano eh. Kumbaga sa ano, nagbabasihan nung titira. Yung mga tirador, ba? Yan ang survey. Doon ibabase ngayon yung titira sa eleksyon. Doon sa survey, doon yan itababase. Nangyari na di ba? Joselito Mabait, shout out. K54254, shout out. Si Kimo, minsan na nga lang magsalita, sablay pa. Sayang pasweldo ng bayan dyan, sa totoo lang. Totoo yan. Eto, marami na naman darating na sayang ang pasweldo. Bumtarat-tarat, ipi, putik yan. Tanginang yan, patay tayo dyan. Diyos ko. Wag po. Noel Tenko, shout out. Ang layo sa putukan ni Robin. Kailangan pa namin ng biogesic pag pinakinggan namin ang mga pinagsasabi mo. Si Digong ang komunista. Tanga-tanga mo po tayo. Librado Lubico, blessed morning Karox and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless you. Stay safe and healthy. Hoy, bigoting kain. Ikaw ay senador kuno ng bayan, hindi ng isang tao lamang. Sayang na ang pinasahod sa'yo. Wala kang kahihiyan. Manhid, chupi. Magbitiw ka na lang. May pakinabang pa sa'yo ang bayan. Totoo. Kapal ng mukha no? Joselito Mabait ulit ito. Sus ko po, Robin. Marilo Pabianak, shout out Magandang gabi po tayo sa mga ka-warriors. Ang malaking tanong po, bakit ganyan sinasabi na ang pinag-uusapan ay kaso ng crimes against humanity? Sobrang irrelevant at nakaka-stress sa pagdinig itong ginawa ng Senado. Sobrang kalungkutan din po ang nararamdaman ko sa pagkakaroon ng senador na ganyan. Ayoko na rin po sabihin na tangay siya. ang naglalaro po tayo sa imahinasyon ko. Ano kaya ang facial expression ni na Justice Ascuna, D.O.J. Remulla at lahat ng present sa hearing? Tulala siguro sila lahat. God bless po tayo sa mga kawan. Ito, natulala sila. Wala, di ba sila nakaimik kay ano ya? Alam mo sana ang barakatu. Ang inang yan. Pinoy si Salt Bay, shout out. May ebidensya ba si Robin Kengkoy na ang pera ng mga komunista ay galing sa abroad? Accusing without substantial evidence ay hearsay, meaning fake news. Pinoy si Salt Bay. Ayaw naman natin sabihin tanga siya, di ba? Yun nga yun Jab Alvaro, shout out. Gandang gabi, Sir Rox. Thank you ng marami sa shout out niyo palagi. God bless, Sir Rox and family. God bless, Jab Alvaro. Joke Yano, shout out. Sayang lang oras sa'yo, kupal. Thank you. Joke Yano. Rox, simula pa lang nila, sasakit na ang buong katawan mo. Totoo. Nilo Porlayagan, shout out. Masakit sa tenga, pakinggan. Mga sinasabi ni Boy Sile. Nagsalamalaikum. Barakato pa. Kakahiya sa mga Muslim. Totoo. Hindi bagay naging... Hindi ang tagal niya rin sa dahig. Hindi pinapasok. Tayo na. Baka napagkamalang rebelde mo. Paano papasukin? Mukha kang terorista. Bugok. Kung nag-ahit ka ng balbas, ng bigote, baka pinapasok ka. Kalat ni Baya, shout out. Hindi lang masabi ng gwardiya, putay na, mukha kang terorista, hype ki, pati ito papasukin. Jabal Baro. Yan si Padilla, ay tulad ng isang latang walang laman. Panay ingay, pero walang sense. Totoo. Nilo Porlayagan. Kimo, saan ka naman nakakita ng mamamatay taong binigyan ng medalya? Joke bakit ang hilig yung gamitin ng Diyos para makaligtas sa kalokohan nyo? Yun nga Yun ang yan.
Hoy, wala tayong balita, kikibulog ha. Sana naman mainstream media. Pag-aksayahan nyo naman ang panahon yan, ibalita nyo kung ano lagay niyan sa loob. Oo. Raul Villanada, shout out. British Ferox, at sa inyong may bahay, God bless you. Weekend sa inyo. God bless, Raul. Raul ulit, Mismong kabit ni Digong nyo, walang bilib kay Amy. Paano na yung senadora? Biyahing kanal na re-election mo. Hindi natin sigurado yan. Alam mo, basta dyan kay Garcia, anything is possible, ha? Baka magulat pa tayo dyan, puta na. Number 1 na naman si Kim mo, Ay, si Ipe, Ha? Okay lang yun. Raul Villanada, madadagdagan pa ng depektibo ang Senado. Dagdag puwersa ni Binoy sa kawalang kakwentahan, ha? Raul ulit, Ano ba talaga gusto ng mga ito? Wag nang bumaba sa pwestong Pangulo. Mga basura talaga. Mary Chat, shout out. Engot talaga si Kimo. Joke yan ulit, Si Kabit, galit kay Baba. Alam na this. Diba? Di kaya si Baba ay number 3? Ha? Parang ganun. Bakit galit si number 2 sa kay Baba? Ek mo raw! Sabi ni number 2, Baba. Ba, may something, Jaime, shout out. Karox, tama ka. Masamang magsabi ng tanga o bobo sa isang tao, lalo na kung may pinag-aralan ang taong sasabihan mo ng tanga at bobo. Yan pong si Kimo ay walang pinag-aralan, kaya maaari po siyang tawagin isang tanga at bobo. Isa pa po, Karox, si Kimo po ay walang alam na isa siyang tanga at bobo. Bobo kasi. Hindi, alam niya, matalino siya. Meron pa nga siyang mga baterya di ba? Puta na. Sari-sari, puta. Kaya kung minsan, alam nyo, pag nakakakita ako ng mga ganyang puta, naiisip ko nung martial ni Marcos Sr. Wala akong ganyan. Kasi walang Senado sa Kongreso nun. Kung maibabalik ko lang sana. Kung talagang meron lang mamumunong isang matino. May pag-asa pa ho itong Pilipinas na to, sa totoo lang. Pero kung ganyan lang, Karox, nabalitaan ko rin, pumasok sila Bato, Ipe at survey. Okay lang yung pumasok sila sa survey, Karox. Basta wag lang silang lalabas sa May 12. Ito. Jaime ulit, Karox. Yung sustansya ng utak ni Kimo, nasisip-sip ng bigote niya, kaya ang utak niya, malnourished. Sa madaling salita, bobo. Jaime ulit, Karox. Mabigat pala ang utak ni Amy. Mabigat pala ang utak ni Amy. Grabe din pala utak ni Amy. Sobrang bigat. Napunta sa baba ang utak niya. Lumaylay tuloy ang baba niya sa sobrang bigat. Federico Mandak, shout out. Kimo, para sabihin ko sa'yo, pag upo ni General Ramos bilang presidente, doon nagsimulang maubos ang mga NPA, lalo sa amin sa Quezon Province. Huwag ka na lang magsalita, Kimo. Yung amo mong si Digong ay itinataas pa ang kamay ng mga NPA. Paano niya nilabanan ng NPA? Wala ka talagang alam kundi sambahin ng mga Duterte. Sila ang pinaglilingkuran mo. Fast forward na ako, Karox. Hirap pakinggan ng ganyang tao. Totoo yan, Federico. Ay, nako. Jaime ulit, Karox. Aasa ka pa ba sa magandang ugali ng niyang Hanelet? Sa araw-araw nakasama niya si Digong nyo. Siguradong makukuha niya ang ugaling demonyo ni Digong. Mismo. Tanginang yan. Takot ko dito, puta yan. Bukas natin pag-usapan yan. Puta, tuwan-tuwa siya, na maraming kidnapping na nangyayari ngayon. Puta. Hindi kaya pawala niya yung mga kidnapper na yan. Tatanong lang. Kasi, yung kaanak mong, yung si Sarah nakakontak ng papatay kay Bongbong Tsaka sa asawa niya May inutusan
Kaya nang mag-utos sa mga mamamatay tao, ba't hindi niya kayang mag-utos sa mga manghidnap ng tao? Ha? Bukas pag-usapan natin yan. Pero, yan ang kutob ko, ha? Tanginang yan. Sabi ni Hanel ito. Ano, ha? Kidnapping lang, puro kidnapping. Yan ang gusto nyo? Ha? Congratulations. Sabi ng puta, anak ng... David Ali Mendoza, good evening po, Karok. Sumakit po ata ulo ni Atty. Claire. Ako nga po, 2 ulo ko ang sumasakit kapag nagsasalita yung si Kimune Senado kahit sa mga interview sa kanya. At ipinaalala pa sa Senate hearing na wala na sa bansa si Digonggong. Kung pwede nga lang sana, batukan yan si Kimo. Baka sakaling gumana ang utak niyan, baka kulang lang sa jumpstart o kadyot kamukha ng sa kotse kapag mahina na ang baterya. Ay nako, David, baka hindi natatabla ng kadyot to eh. Dapat ito kuryentehin, lagyan mo parang electric chair. David Ali Mendoza ulit to. Karoks, kalma lang po tayo sa mga sinasabi ni Kimo. Walang saysay ang mga pinapasweldo nito sa mga kawani niya sa Senado. Hindi po ata nagre-research o si Mariel ang nagre-research para sa kanya. Iba nire-research ni Mariel eh. Karoks, sabi ni David, ako na nga po magsasabi na ang tanga-tanga mo talaga, Kimo. Percival Ulip, shout out ha. Kumbaga sa sasakyan, mahina ang alternator ni Kimo. Kulang sa current. Ay nako. David Allen Mendoza ulit ha. Karoks, maluwang po kaya gumawa ng Senate hearing niya si Amy haba na baba ay para mapagtibay nila yung argumento nila na sa dahig na ang ginawang pagdakip kay Digong ay illegal, pero legal man o illegal ay walang saysay sa ICC. Ang mahalaga po ay sa kanila ay nadala doon ang matandang Duterte para ilitisin. Sa tingin ko po ay kumukuha din sila ng simpatya sa buong mundo para kawaan si Digong. Yun nga. At dahil doon, David, nasilip ng Police Asia na ito ilabas yung survey. Para may rason sila para buhatin yung Digong. Bigyan matangin mo si Bato, nahuhulog ngayon, number 3. Putang ina yan. Tangina. Pasensya na ako kayo, ganito ako pag ako nasasaya. Talaga napapamura ako lahat ng mga hayop na ito. Ricardo Campo, shout out. Parang totoo, Karoks. Walang laman ang pinagsasabi. Di na lang tumahimik. Ang layo talaga sa utak ni Kimo. Huwag na nating dagdagan si Kimo. Isa lang pinagsisilbihan nila kundi si Mang Kanor. Totoo. Malia Leonora Roque, shout out na ka. Hello Tay, kahit manalo mga tao ni Duterte, impeach pa rin si Sara dyan. Nakakasiguro lang silang pabor kay Sara. Si Bongo, Bato, Robin, Marcoleta, Ipe. Yung iba di nila sigurado kahit si Cayetano pa. Asa dahig na ang maimpluwensyang Duterte. Si Sara hindi kakatakutan niyan kung wala yung tatay. Gagapangin ng administrasyon, mga senador para matanggal si Sara. At maliban sa mga bata ni Digong, walang may gustong mamuno si Sara. Kasi bukod sa may saltik siya yung klase ng politiko na maramot hindi mag-share ng kikitain sa mga kaalyado. Tingnan nyo ginawa sa DepEd. Nilimit yung kikitain ng mga signatory sa sobre na may laman 20K at 50K a month. Kung dati kumikita ang mga yun, milyon kada project, ginawa ni Sara 50K a month na lang para di na sila makialam sa mga pagkakakitaan. Kaya nagdala si Sara ng sarili niyang tao galing Davao. Ilalaglag nga siya ng mga rank and file ng empleyado pag ganun. Gusto niya, siya lang ang kikita. Niniwala ako siya dyan, Maria Leonora Roque. Carlito Kanilang, shout out. Nakakadiri naman pakinggan ng tanga-tanga na. Whiskey, shout out. Trying hard to be relevant, but sadly, absent
there itong si Judas, ha? Whiskey ulit to, kalungkutang sobrang kabubuhan, ha? Whiskey ulit, EGK nga issue, demonyong Judas, bobo. Ang dami whiskey ulit to. Ba't di mo sindakin si Torre, ha, Judas? Dahil papalagyan sa'yo, Judas, kaya daw ka. Talaga, yari siya. Whiskey ulit to. Medalya para EGK, para sa puon mo sa dilim, ng dilim, ha? Whiskey ulit. Dapat recuse si Judas. Dapat recuse si Judas dahil bias siya versus Kitore, diba? Rodelio Felipe, shout out. Robin, puro ka drama. Bagay lang talagang tawagin kang tanga at bobo pa. Kawawang Mariel, damay sa asawa. Shirley Esteras, shout out. Kimo, Boy Sile, mukbang ka na lang. Mas bagay sa'yo. Faith and Trust, shout out, ha. Robin, dapat sa'yo, ibaba ang kanyon. Dapat sa'yo, ibala sa kanyon, papunta sa West Philippine Sea. Sakit mo sa ulo. Kakainis makinig sa yung walang kwentang ewan na senador. Ewan ko sa'yo, Robin. Faith and Trust ulit, oh. Sino ka para magtanong lalo na sa ikaw? Sino ka para magtanong lalo na ikaw? Magtatanong tanga at hindi ka lang tanga, wala ka ring sa katinuan tulad ng mga Dutch Devil Group at mga DD Shane. Pakialam namin kung matanda na itong demonyong kriminal halimaw na sinasamba mo, Robin, ha? Sino ba yung PRRD mo? Di ba kriminal yan? Anong pinaglalaban mo, Robin? Ordinaryong tao lang, lipunan. Tinanim niya, puro demonyohan at kabastusan. Totoo. Ay, Kimo. Faith and Trust, oh. Huwag po kayong maniwala sa Pulse Asia na yan. Kalokohan po mga botante. Huwag niyong iboto mga yan. Maawa po kayo sa bansa natin at mamamayan. Kalat niyo. Repeat, Kasani. Please repeat after me. Kimo, isa kang tanga. Faith and Trust ulit, oh. Hoy, ito na kasagutan sa tanong mo sa Diyos. Anong nangyari sa pamilya nyo? Totoo, ha? Ay, nandito si Tia Delio. Shout out, friend Shelby Sapeda. July 7, Alcantara. Christy Ansen, shout out mga bossing, ha? Friend Dolor Garcia. Amy Bingson, shout out, ha? Si Rox, ako po sana nag-i-enjoy pa sa pagliligaw-liw. Pero tumiwalag po agad ako sa samahang kontra Bulate. Wala po pala akong mapapala kasi di po pala ako kasama sa partiyan. Akala ko po jackpot na. Dengo yan lang pala. Kaya ito pong muli ang inyong Tia Deli. Nagbabalik. Fresh from the Iwahig. Pang high roller lang po ang dahig. Sa inyo pong lahat ay bumabati ng may ngiti. Impong basyang Team Tia Deli. Raratsyada pong muli sa pagbanat na sa napakainit mo pong topic kasing grabe ng init po ng panahon dyan sa atin, Xerox. Sobrang init talaga, alam. Tungkol kay Lamon Boy Kapalmox, kasama ng kanyang team, uuga-uga, ang presidenteng ay si Madam Baba. Ayaw tumigil, kakapal po ng muka. Bato at bongo, drama at paawa. Pati si Bigote, di rin nahihiya. Palabas na bulok na nakakauta. Kayo'y magsitigil, mga walang ya. Umuwi sa inyo. Doon, humilata, mga taong bayan ay walang mapala. Ang dapat sa inyo, kayo ay ipatuka sa mabangis na kobra nang kayo'y madala. Pwe, mga leche, mga anak kayo ng talaga ng ewan, mga buwis. Tia Deli ulit, oh. Dagdag comment ko po, Xerox, tungkol po sa survey, parang nangangamoy patis po yan, Xerox. Totoo, masyadong masangsang. Iba po pakiramdam ko dyan. Parehas tayo, parang
parang nagkaayusan na naman po yata si Rox. Kasi pag nagkatotoo po ay ang survey, mga kapatid, ungguyan na naman po ang naging labanan. Huwag po tayo dapat pumayag. Dapat po giyera patani na dahil alam nyo na po, ang nakaupo Mr. Easy Money, basta ang lagay ayos. Bundat ang bulsa ni Palos. Mga IT expert, kilos po tayo mga kapatid. Matinik po si Mr. Hello Garci. Totoo. Michelle Edwin, my friend, shout out Jan Dimango, shout out. 3JCO po. Ay nako Sir Rox, nuggets ng mga resource person ang agenda ni Kimo tungkol sa kanyang rant. Kaya walang pumatol. Kasi pag pinatulan mo yung narrative niya, mabibigyan pa siya ng mileage. Sino ngayon ang nagmukhang ewan? Di si Kimo rin. Yun nga, kala niya may papatol sa katangahan niya Hinabayaan siya magmukhang tanga. Okay na naman. Regisyo po. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Jeff Ramos na. Sabi, yung hanilit na yan, wag na ring bigyan ng mileage yan. Una, hindi siya tunay na asawa. Kaya wala siyang karapatang mag-react whatsoever. Yun nga kala mo siya ang tunay na asawa, no? Mantalang yung asawa, wala man lang isang letter sinasabi. Yung tunay na asawa, hindi nga kumikibo. Saka hindi po effective yung sumpa-sumpa na yan. Kasi sila ang mga kampo ng kadiliman. Totoo. 3JCO po nito. Sir Rox, may tama ka na naman. Nakahalata si Chiswis na ginagamit ni Manang Aimee ang hearing for her and Batos candidacy. Hindi lang yun, 3JCO. Parang gusto nilang wag nang maulit na basta-basta tatakpin ang isang siraulong Pilipino. Nakagaya ng ginawa kay Digong. Sino yung marami pang dadamputin di ba? Let us see, Pero basta kutob ko mga boss, gagalaw na yung mga isinampa ni Senator Trillanes na mga kaso dito sa mga kampon ng Halimaw. Tingnan nyo Pero sa totoo lang, Sir Rox, alam mo naman ang capacity ng isip ni Bato. Hindi naman kasi siya abogado, kaya wala siyang alam sa mga batas-batas, lalong na international law. Kaya hirap na hirap si Remulla paliwanagan si Bato. Maski si Aimee, hindi rin makaintindi. Well, actually, nakakaintindi ng konti si Aimee sa mga explanation ni Remulla. Kaso, ang ginagawa ni Aimee, yung tinatawag na sa English na beating around the bush. Meaning, to talk about lots of unimportant things because iniiwasan ni Aimee kung ano talaga ang paliwanag ni Remulla about rendition at yung slow render. Naintindihan ni Aimee yung kaso, ayaw niyang aminin. Di nga makapalag si kay Tano diba? Tano, kapal din, no? 3JCO ulit Alam mo, Sir Rox, kung ang edad lang pala naman ang concern sa mga DDS na dapat di ikulong, abay yung mga edad 80 plus na nasa kulungan dyan, dapat palabasin na rin. Kasi kawawa naman, di ba? Yun nga. 3JCO ulit Sir Rox, yung issue nila Aimee na kesyo di pinayagan ng personal doctor ni Digong na magsabi ng fit si Digong to travel internationally. Instead, ang doktor ng AFP at PNP ang nag-diagnose kay Digong. He is fit to travel. Binigyan ng clearance. Natural, Sir Rox, kung yung personal doctor ni Digong ang tatanungin ng police, sasabihin not fit to travel. Ang tawag dyan, bias. Siyempre, sa tingin ba nila, Aimee ay hindi alam ng PNP? Hindi alam ng PNP ito. Yan na nga ang isang paraan ni Aimee ng beating around the bush. Kasi si Aimee ay isang bush. Ano ba sa Tagalog ang bush? Teka nga, Google ko. Ikaw naman. Teresa Marie. I'm sorry, Sir Rox, but Robin Padilla is so stupid. He should keep his mouth shut. Nga. Robin,
Bumarkada ka kasi kay Lito Lapid, ha? Committee de Silencio. Kanang gyayabang dyan, buta na. Daniel Garcia, oh. May gana pa kayong manood sa taong yan, wala namang kwenta yan. Kasama ng mga bumoto sa kanya dahil naglingkod sa dalawang tao, si Duterte at Kibuloy. Totoo yan, Daniel. Daniel Garcia ulit, oh. Huwag iboto si Bong Revilla, Willie Revillame, Lito Lapid, Bongo, Philip Salvador, Marcoleta, Amy Marcos. Huwag nating iboto ang mga tao na isang pinaglilingkuran. Totoo. Pero malapit na, gawa na kayo ng listahan nyo, mga friend. Oo. Pumili ho kayo ng mabuti. Sa totoo lang, itong mga naglalaban natin na mga tawag dito, mga senatorial slate na itong dalawang kandidato na ito, puta na, kumbaga sa Madyong, puro panapon. Wala kang ano eh. Oh. Kumbaga sa baraha puro pau. Chupisa Bonao, shout out. Good morning po kuya at sa pamilya mo pong mahal at mga ka-warriors. Ay talaga po namang sumakit din po ang ulo ko sa mga DDS na yan, lalo na itong Kikimo. Naawa na po ako sa natitira kong konting utak, baka maubos pa. Sobra ka naman, Chupista eh. Chupista, Kimo, wala namang kinalaman ng komunista ang Panginoon mo at kayo pa nga ang sumusuporta sa mga komunista. Nagtatanga-tangahan lang kayo para lang makipagtanggol nyo ang Panginoon nyo. Buwisit ka. Kung may kaso lang sa pagtatanggol ng amo mong halimaw, ay sana ipapaaresto na rin kayo ng ICC para mabawasan na ang mga kayo na lang po ang magdagdag sa sinabi ko, ha. Chupista Bunaaw ulit to. Ay nako po kuya, paano na ang PDP ngayon? Ayon sa vlog ni Niolo, may lady in green si Bato sa Comelec Comelec na GF pala ni Bato, kaya paanong di sila umangat sa survey? Huwag naman maulit ang eleksyon sa 2022. Ay lagot si Don de la Cruz. Nawa bago dumating ang eleksyon ay ipaareso na itong mga sangkot pa sa EGK. Totoo yan, Chupista. Tayo natin. Pero malamang yan ang mangyayari dyan. Pista ulit to. Kahit po sa Australia, kuya, napakarami din na naniniwala sa mga Duterte kasi panay sila naniniwala sa mga trolls. Ayaw daw po nilang mag-research kahit na sila ay may mga pinag-aralan. Kimo, ito ang itinanim ng amo mo, ang fake news. Sige na po kuya. Good day na po at sa mga lahat ng mga ka-warriors. Good day, Chupista. Chupista ulit. Sorry po kuya. Isa pang comment po sa happy anniversary Duterte. Wish ko tumagal pa ang buhay mo para maramdaman mo sakit na nabiktima mo ng fake mong war on drugs. Ha? Palagi ko dinalaw na nito kasi gigil na gigil sila sa kanyas dyan eh. Sana dinalaw na siya, no? O, ano ka ngayon? Sigurado, no? Baka minura-mura siya nila sa kanyas dun. Sa Pista Bonao. Bagay sila ni Duterte. Magkawangi sila ni Hanelet. Di lang sa mukha, pati sa ugali. Magkamukha sila. Totoo yan, Chupista. Ted, oh, si Ted, nandito si Ted. Shout out, Ted. Ha? Masahol pala ang utak ni Kimok kaysa kay Bato. Pag may order daw si Sara at Digong, ipapakontempt daw nila ang mga resource person sa hearing ni Amy. Nagdrama ba si Kimo at may paiyak-iyak pa? Naninigas tuloy ang kanyang walis tambo ng uso. Hoy, Kimo, tumigil ka nga dyan. Tsumibog ka na lang. PJC ulit to. Si Rox, sabi ni Hanelet na hindi naman daw magnanakaw at tarantado. Si Digong, si Digong na nga nagsasabi na isa siyang nasabi sa isang mga speaking engagement niya na si Digong mismo ang nagsasabi na siya ay corrupt din at marami na raw siyang corrupt pero nagasos na raw lahat. Inamin din ni Digong sa Senate na marami siyang pinapatay. Hay, kaya nga ayan na ang kaparusahan sa kanila dahil pamilya sila ng mga kampo ng kadiliman. They still don't get it. Totoo yan. 3J Show. 3J Show ulit to.
Alam mo, Sir Rox, dito lang ako talaga nag-agree kay Panelo. Sabi ni Panelo kay Amy, wag na siyang wag nangangangaw. Kung talagang DDS siya, file an impeachment for BBM. Yun! Hindi talaga lulusot siya si Hana Balababa kay Panelo. Rodelia Alpilor. Natatawa ako, Sir Rox. Kumusta po, Sir? Sir Rox, ingat po and God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Ikaw rin, ingat ka din, ha? Ay, mission accomplished, mga friend. Oo, muntik naman tayo inabot na 1 oras, mga boss. Oo. Nakapag-collab na naman tayo. Oy, welcome back, Tia Delia. Ay, nako. Ang init. God bless po, God bless. Survey yan, oh. Mahiya naman kayo. 2,400 na susurvey nyo, tapos maglalagay kayo na kung ano-ano. Bahala na ang Panginoon sa inyo, sa totoo lang. Hindi natutulog ang Diyos. Ha? Tuloy nyo na yung mga kademonyo nyo. Dito rin lamang kayo. Pag namatay kayo, dito rin yung mga kaluluwa nyo. Maghahanap na naman kayo ng mga tangang mapapasok nyo, yung mga mahihina panampalataya sa Panginoon. Magandang gabi po. Dasal.